Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa pinyong talakayan, ninaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umagas, tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ngayon po ay September 26, 2023. Ngayon po ay Martes. At dito naman po sa Metro Manila, yung pong panahon, maghapon po ay smooth, mainit. At yung pong ating mga sausapin po ng trapiko, sausapin po ng ating mga kababayan ay pagdating po sa mga pangunahing kalsada, talagang hindi na po maiwasan ang magkaroon po ng traffic sa mga pangunahing kalsada dito po sa Metro Manila. Dahil tayo po ay balik na po, balik na po tayo sa dating gawi. Bagamat sinasabi nga na may bago na naman na sakit na lumalabas, pero po ang ating mga kababayan, kahit yung paggamit po ng face mask ay halos minsan makita po natin isa, dalawa na lang, tatlo. Wala na po talaga silang pake, dahil batid po natin na hindi na po mandatory na maggamit pa po ng face mask, di ba? Depende na lang po yan kung gusto mo pang gumamit o hindi na. Katulad po na ninyong lingkod, ako po ay paminsan-minsan gumagamit pa, dahil sabi nga po nila, nandiyan po ang COVID, pero tila hindi na masyado po ito pinapansin. So bago po tayo magpatuloy sa kumustahin po muna natin yung pong ating mga kaibigan, yung pong mga sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. At ganun din po yung ating ibang mga kasamahan dito po sa studio. Regards po natin. At yung pong lugar ng Pasay, ito pong lugar ng Maynila, bagamat nung nakaraang araw, nung bumagsak po ang ulan, talagang hindi pa rin maiwasan po ang pagbaha. At ganun din po rito sa lugar ng Mandaluyong, regards po natin. At yung pong sa lugar ng Makati, Muntinlupa, dito po sa Las Piñas, at ang ating mga kababayan dito, actually sa sitwasyon natin ngayon, yung po mga karatig lungsod, talagang makikita po natin na siguro kapag magkaroon lang po ng proper coordination sa bawat isa, kasi may Metro Manila Council naman, MMC, po na kung saan sa usapin po ng daloy ng trapiko, sa usapin ng mga violation, at sana maging uniform kasi hindi po batid po natin na may kanya-kanya tayong local government unit, may kanya-kanya tayong resolution, may kanya-kanya po tayong ordinansa.
Opo, pero sana hanggat maaari naman, sa usapin ng mga pampublikong sasakyan na yan, maging pare-pareho hanggat maaari. Kasi halimbawa, kapag ang lisensya mo hindi natubos, halimbawa, ang tubos niyan 3,000. Kung hindi mo yan natubos sa loob ng 3 araw, o kaya 4 na araw o 5, baka mayroon na pong penalty yan. Sa ibang LGU, pero sa iba naman, wala naman. So siguro dapat maging uniform din po yan. At batid po natin, yung pong sa usapin ng gasolina, tila bumaba ng konti At ang mainit pa rin na naging usapin ngayon, iyon tungkol pa rin po sa takbuhan ng bigas. So hindi pa rin mapakali talagang dahil kanina nanood po tayo ng balita, iyon tungkol po sa pagbabawas daw po ng taripa sa importasyon ng bigas. Tila gusto na naman silang umentra, kasi kapag binabaan ang taripa ng bigas na imported, so ang kikita naman po dyan yung mga importers, samantalang yung pong mga local natin na magsasaka ay babagsak naman ang kanilang presyo ng palay. Kapag nagkataon, malulugi yung ating mga magsasaka, patay tayo dyan. Ayan, so bago po tayo magpatuloy, magbibigay po muna tayo ng isang maiksing patalastas. Chairman, please. To deliver his message of support. Ito po isa pong mga kalikasan at maagos na hapon po sa ating lahat. Gusto ko lang itang batiin ang mga kapitan na dito ngayon. Si Kapitan Noel Rapdos ng Barangay San Isidro, ang aking idol. Kaya po, si Kapitan John Quezon ng Barangay Tambo. At si Kapitan Marilyn Burgos ng Barangay Donggala, kayo nandito. At yung mga kagawad, si Kagawad Lani, Kagawad Darwin. Salamat po sa Asyana, sa pangunan po ni Engineer Risa. Dahil po siya po yung aming adapters. Kaya po kami nagkaroon ng award ng Gawad Taga-Ilog at nag-champion po sa liquid waste. Sa tulong po ni Kapitana Jen ng Barangay Tambo. Okay. Ayun lamang po siguro at magandang hapon po sa atin na. Sa ating mga kawani po ng DNR, sa pangunguna ni Director Bobby Tagapan, DNR NCR Mayos South, kay Engineer Risa Montances. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kaibigan from the DNR Metropolitan Environmental Office South, our gracious hosts from SM Sukat, and of course our kababayans from the city of Parañaque
and welcome to today's Gawad Tagailog Roadshow 2023. Our lead agency for all of these programs is CENRO, the City Environment and Natural Resources Office, under the leadership of Mr. Mark Allen Besa. Ayan. So, ang natin pong patalastas mula po sa CENRO, ano? Sa City Environment and Natural Resources or CENRO. Sa pamumuno po ni Mr. Mark Allen Besa naman. Palakpakan po natin. Uy. Okay, so Mr. Chairman, parang wala na to, ano? Jasper, bali na ano naman to? Ayan. So, doon po sa ating mga kaibigan, kaninang umaga, yung pong mga kaganapan po dito sa lungsod ng Parañaque, magbigay po tayo ng update. At ganun din dito pala sa interruption ng tubig. Kailan ba yun nawalan tayo ng tubig na tila wala naman advisory? Ano? Noong linggo ba? Ayan, so babasahin po natin para naman magkaroon po tayo ng update. Ayan. Heto po ito. Oo. City Information Office, Parañaque. Maynilad Advisory. Inanunsyo ng Maynilad Water Services Incorporated ngayong araw na ito ay magsasagawa ng temporary shutdown ng planta nito sa Putatan, Muntinlupa sa Setyembre 28, 2023 hanggang October 1, 2023 upang bigyan daan ang ilang maintenance at repair activities. Ay sa ano pa po pala ito, 28 sa September. Pero nung linggo, bakit tayo nagkaroon ng interruption? Kabilang sa mga isasagawang aktibidad ay ang pagpapalit ng UF ultrafiltration inlet valves na kinakailangan upang ma-isolate ang tubig sa UF acts ng nasabing planta at mas madaling may sagawang regular filter replacement. Buko dito, isasabay na din ng Maynilad ang ilan pang maintenance activities para masiguradong patuloy ang maayos na operasyon ng planta.
Dahil dito, pansamantalang maantala ang supply ng tubig sa ilang bahagi ng Parañaque. Makikita sa ibaba ang listahan ng mga apektadong barangay at ang kanilang interruption schedule. Pinayuhan ang mga apektadong customer na mag-ipon ng sapat na tubig para sa itatagal ng water service interruption. Nakahanda naman ang aming mobile water tankers para mag-deliver ng malinis na tubig kung kinakailangan. Maba. Ito po ay advisory mula po sa Maynilad. Kaya lang ang kanilang advisory, tila sila lang ang makakabasa, no? Etong Maynilad na to, nung linggo. Eto, babasahin din po natin. Galing pa rin po ito sa Parañaque, Muntinlupa, Territorial Jurisdiction 2003. Maganda po ito, Tuwing ang mga mananakay at motorista ay napapadaan sa dulong bahagi ng Dr. Arcadio Santos Avenue, mapapansin ang pambihirang taas ng topografiya ng lugar sa salubong sayo. Ang magandang tanawin ng Laguna de Bay, makikita sa larawan ang sukat exit ng South Super Highway noong wala pang Skyway. At 2022 pa ito. Kung babalikan ang kasaysayan, minsan tinawag itong Sitio Mani na isa sa mga sitio na kinakailangan ng Gobernador Celio ng Pueblo di Parañaque noong 17 taon. Matagal-tagal na po ito. Ayon sa survey map ng National Library of the Philippines, ito'y nasa taas na umabot sa 30 meters pataas sea level. Mas mataas po pala ng 30 meters sa dagat. Sa kasalukuyan, ang lugar na ito ay nagiging pagitan ng lungsod ng Parañaque at lungsod ng Muntinlupa. Kasapi ang Parañaque City Tourism Office ng Local Historical Committee Network ng National Historical Commission of the Philippines. City Information Office, Parañaque, Explore Muntinlupa, City Government of Muntinlupa. So ito po talaga ay tila makasaysayan din, yung pong ating binasa. So makikita po kasi natin so kapag ikaw ay nandoon sa overpass, kitang-kita nyo po ang ganda po ng Laguna de Bay naman. Ayan, so tuloy-tuloy na po tayo, Karagdagang balita pa rin galing sa lungsod ng Parañaque. Ngayong araw po ito, Ginanap kaninang umaga ang serbisyong pampublikong medical mission na may timang Together for Teachers sa Square Mall sa Barangay San Dionisio, kung saan dumalo at nakisa si Mayor Eric L. Olivares. Ang programa ay isang medical mission na handog ng tanggapan ni District 1 Congressman Edwin Olivares, katuwang ang tanggapan ng punong lungsod at District 1 Councilor Paulo Olivares, the second na nagbibigay ng libreng serbisyo sa mga guro sa lungsod, gaya ng medical check-up, ECG, ultrasound at HGT o blood sugar test. Nabigyan din ng libreng gamot at vitamins ang mga dumalo at naroon din ang Malasakit Center, isang one-stop shop na nagbibigay ng mga medical at tulong pinansyal galing sa mga ahensya ng gobyerno. Bukod dito, naghanda din ng libreng optical check-up ang lokal na pamalaang lungsod at namahagi ng libreng reading glasses. Ayon kay Mayor Eric, bahagi rin sa programang ito ang pamahagi ng tulong pinansyal para sa mga beneficiary ng Assistance
to Individual in Crisis Situations or IX. Sa mensaheng ipinadala ni Mayor Eric sa mga residente ng naturang barangay, kanyang itiniyak sa patuloy ng pamahalaang lungsod sa pagbaba ng mga programang higit na makakatulong sa pag-angat ng kalidad ng kanilang buhay. Pumalo rin sa programang ito ang District 1 Congressman Edwin L. Olivares, District 1 City Councilor Pablo Paulo Olivares II at Consyal Marvin Santos at Miss Ma'am Janet Olivares at ang pamunuan at mga kawani ng Ospital ng Parañaque sa pangunguna at pamumuno ni Hospital Director Jefferson Pagsisihan. Mayroon din mga kawani ng 1st Congressional District Office, Special Air Service Office, Officer in Charge Ms. Majil Co. at Parañaque Corporate Development Office, Officer in Charge Ms. Josephine Solomon. Opo, so yan po ay mga kaganapan po yan kanina dyan po sa 88 Square Malls, dyan po sa Quirino Avenue, Barangay San Dionisio, Parañaque City. At umabot po na more or less 1,500 ang nabiyayaan po nung IX at saka yung pong mga sa usapin ng medical mission naman. Ano? So palakpakan po natin yan. Opo, so ganun din, yung pong mga mag-aaral natin, yung pong mga mag-aaral sa elementary, ay nagsimula na po ng pamimigay kanina at saka kahapon, ano? So nagsimula na pong namigay po noong sa usapin po ng financial assistance para po doon sa mga mag-aaral natin sa elementarya. Dahil noong sa nakaraang linggo po kasi, bali ang inuna po ay yung pong sa high school, senior at saka junior high. Po, kaya yung pong ating mga estudyante, ilang araw na sila po ay talaga naman nakatanggap na tig 3,000 pesos. Bawat isang estudyante yan Opo, so 3,000 pesos bawat estudyante at more or less daw po ito ay aabot ng 110,000 students na bibigyan ng tigta 3,000 piso. Aba, malaki-laki ano? Ayan, so talaga naman ang ating mukhang hindi na naman na-charge mukhang wala na naman tayong tunog talaga. Oo, talagang wala. Yan mo na yan. Kaya sa sunod dapat bago ito lagi ang Ayan. Ayan, pumalakpak naman huli nga lang Opo, so yun po ang ating mga kaganapan po dito sa lungsod ng Parañaque ngayong maghapon. So, diyan po sa Baclaran, diyan ito po sa San Dionisio. So, yung pong mga mag-aaral po ay nakatanggap na po ng tig 3,000 pesos. Kaya yung pong ating mga chikiting ngayon, ang ating mga estudyante ay tila palaging puno yung Jollibee. Ayan, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap na pong alas 9:11 ng gabi. Po, so talagang akala natin alas 8 pa lang, mukhang late naman po tayo nagsimula. Po, so ito po kay Boss Mark Allen Bisa, regards ko po kayo sir, at ganun din po dito sa ating pamangkin, ito pong si Adelaida de la Cruz, diyan po sa lugar ng San Jose del Monte, Bulacan. Regards ko po kayo, at lalong-lalo na po ang pamunuan ng City Environment and Natural Resources sa pamuno po ng butihing officer in charge na ito pong si Sir Mark Allen Bisa naman. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga kaibigan,
Tuloy na po tayo sa ating balita na kung saan magbibigay po tayo ng konting komentaryo naman dahil tungkol po doon sa ating mga magsasaka na tila alam batid po natin kasi pag October, September, October, anihan po yan doon po sa amin sa probinsya, sa Bicol, kapag ganyang buwan, anihan po yun. So ngayon, doon po sa usapin ng price cap o price ceiling ay tila continuous pa naman kaya lang ang nagiging problema nga po natin, tama po yung ginagawa ng NFA na sana yung pong NFA na sana po kayo na po ang mamili ng palay doon po sa ating mga magsasaka na wag nyo na pong kuriputin, wag nyo na pong baratin, kung ito po ay nagkakalaga ng 19 pesos o kaya 23 pesos, at kung kaya nyo pang itaas pa ng konti yan para yung mga magsasaka, imbes na doon po sa mga negosyante ibinta ang kanilang palay, ay diibinta na lang po sa gobyerno, dahil ang gobyerno po ay hindi po talaga nangungumisyon po yan at hindi po sila nag-iisip na yung mga bibilihin na palay papatungan pa. So sana po doon po sa ating mga magsasaka naman, yung pong sasapin po kay sinang pagkukulang ng bigas, kaya nataas na nataas dahil hindi na nga po sapat ang produksyon natin ng palay at bigas para sa pangangailangan ng kapwa natin Pilipino. Ngayon, sa usapin po nung importasyon, inuulit po natin kasi nadali po tayo doon sa rice tarification law na yan, na kung saan nakita po natin, nabasa naman natin ng kaunti, ay tila ito po talaga ay pumapabor doon po sa mga negosyante o doon po sa mga importers ng bigas. Kasi sinasabi nga po doon, dahil sila daw po ay magkakaroon po ng tariff o sa ibig sabihin, sila po ay magbabayad ng buwis. So, yun po ang dahilan, kaya yung pong kamay o yung pangsyon ng NFA ay nawala doon po sa usapin po ng rice tarification law na yan. So doon po sa ating mga kaibigan pagpasensyahan nyo na po muna dahil ang oras po natin ay alas 9:15 na po at maya-maya po tayo po ay magpapaalam na po dito sa ating programa. At batid po naman natin yung pong mga nasa online, regards po natin, yung pong mga nandiyan po sa Hong Kong, sa Kuwait, at ganoon din po dyan sa Saudi Arabia, regards po natin regards po natin palagi tayong nakaka-receive ng mensahe na sila daw po ay talagang tuloy-tuloy na nanonood sa ating programa dyan po sa lugar ng Kuwait, maging dyan po sa lugar ng Hong Kong. Thank you so much. So ganun din hindi na po muna tayo ng ibang balita dahil tayo po ay talaga naman alas 9:20 na. So doon po sa atin mga kaibigan, pagpasensyahan nyo na yung hindi ko pa po nabanggit dahil tayo naman po ay kinapo sa oras dahil ang ating programa ay tila na late naman. So doon po sa ating mga kaibigan, yan po sa lugar ng Partido area, ganun din po dyan sa lugar ng Erigasete at ganun din po dyan sa lungsod ng Naga, regards na rin po natin, lalong-lalo na po dyan sa lugar ng Tigaon, Camarines Sur. Dyan po sa lugar ng Tigaon, Camarines Sur na kung saan natin naman po mga kababayan ay talagang batid po natin na sila po ay sa kasalukuyan ay tila tuloy-tuloy ang kanilang ani ng kanilang palay naman dyan po sa kanilang lugar. Okay, so doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po yung lingkod, Gaspar Latam na nagsasabing, sa bagas tanghali maging sa gabi tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Bye-bye!
Bigaya ang lahat.